Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Alright mga kaibigan, yehoo! Yehoo! Alas 2 na naman! Ako! Andito na naman tayo sa paborito ninyong programa sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN Teacherpolek Zamboanga. Good afternoon! Ayong daw, Buenas tardes! Ito po niya balingkod, Alasinto. Sa isang oras ng chismisan. Komentaryo at opinyon. Huwag niyong paniniwalaan yung mga sinasabi namin dito. Alam niyo naman tong programang ito puro chismis. Walang katotohanan. Bueno mga kaibigan, binabati muna natin yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. May mga nagte-text sa atin. Alam nyo mga kaibigan, pasensya na. Marami tayong nakukuhang reports ngayon mula sa ating mga sources. Matindi ang bakbakan sa lalawigan ng Basilan at Sulu. At marami ng mga casualties. Kaya lang hanggang ngayon mga kaibigan, tikom ang bibig ng militar at off limits ngayon ng Western Mindanao Command. Sa media. At nako, grabe. Bakbakan sa Sulu. Abu Sayyaf at mga sundalo. Nung isang araw lamang mga kaibigan, 4 ang napatay dyan sa tuburan sa Basilan. According to the Crisis Management Committee, na 3 sundalo, isang militiaman. At ngayon ay meron na naman pumasok. Naku po, wala na bang tigil ang gulong yan? Sa lalawigan ng Sulu, marami. Yun sa impormasyon natin, hindi pababa sa 2 dosena yung sugatan. At may mga nasawi rin. Naku po. Diba, ang order dito ni Tatay Digong destroy the Abu Sayyaf. Yan ang order niya kahapon, ng isang araw. Kahapon 24 ang order niya. Dahil matapos na pugutan ng Abu Sayyaf, itong civilian na si Patrick James Almodovar, dahil hindi nakapagbayad yung pamilya, yung kanyang mahirap na pamilya ng 1 milyon, ako pinugutan ng ulo. Pasensya na sa mga kumakain at nakikinig ngayon.
Itong si Almodovar, mga kaibigan, dinukot sa hulo nung nakaraang buwan. At ayon sa Western Mindanao Command sa kanilang press release ng isang araw ay grupo ni Muammar Ascali ang pumatay dito sa inosenteng biktima. Kapaw. Kaya galit na galit si Tatay Digong. Ang order niya sa sundalo, destroy the Abu Sayyaf. Kaya ngayon, tuloy-tuloy yung labanan. My goodness. Napakagulo ng ating bansa. Kaya minsan, mga kaibigan, napapag-isip ko masarap pang manirahan sa malayong lugar, no? Sa isang isla. Na wala kang maririnig na anumang masamang balita, wala kang mapapanood na anumang may kinalaman sa politika, sa telebisyon, wala kang makikitang larawan. Naku po. May pumapasok sa ating balita mula sa lalawigan ng Sulu. Nakikinig sila sa atin. Good afternoon, Assalamualaikum. Mga tayo manghud na ako sa Sulu. Nakikinig sila ngayon dyan sa bayan ng Hulo, Patikul, Maimbong. Bale, 6 na text ang nakuha natin. At nakikinig daw sila, nagpapabate. Mamaya na natin banggitin yung kanilang mga apelyido at pamilya. Pero lahat ng mga nakikinig sa atin sa Sulu, napakalakas daw nung radyo. Ng itong Radyo Mindanao sa RPND XXX. At base sa pinakahuling informasyon, ako po, marami ang casualties ng Abu Sayyaf. Alam nyo, mga kaibigan, wala talagang makikitang mabuti basta may gera. Lahat, nako. Katulad yan, may mga nasawi, may mga namatay. Marami na naman ang nabiyuda. Marami na naman ang nawala ng kapatid, kuya. Marami na naman ang nawala ng anak. Nako po. Kaya yan ang problema dito sa ating probinsya. Anyway, sana sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng kalutasan itong ating problema, di ba? Dahil pag paraging ganito, naku po, hindi na natin malaman na kung ano ang mangyayari. Kaya dapat, mga kaibigan, tignan natin itong problema to. Sana matapos na. Naku po, ano ba naman? Ayaw natin ng gulo. Di ba, mga kaibigan? Yan ang ating inaano. Na walang gulo. At dahil pag merong gulo, naku po, walang katapusan. Puro casualties lahat. At sino ang kawawa? Di ba, mga sibilyan. Pag may gera, yung sibilyan ang nagsisilikas. Dahil itong kaguluhang ito, walang maibibigay na maganda sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ganoon na rin sa katulad yan, sa Basilan, sa Sulu. May gera din sa Lanao del Sur. May gera din sa Maguindanao. Wala lang tayo masyadong problema rito yung itong Tawi-Tawi. Ang problema mo dyan sa Tawi-Tawi naman yung nickel mining. Yung matinding pinsala sa kalikasan nitong nickel mining. At nako, tignan natin kung ano magiging solusyon. Dahil lahat ng mga ito, mga kaibigan, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun ang problema. Nawalan tayo ng bedding dito. Bakit tayo nawala yung ating pinachuchug? So yan, mga kaibigan, yan ang malaking problema. Dahil alam niyo itong gantong klase, talagang ang kawawa dito na itong mga sibilyan. At sana maasikaso to, mga kaibigan, ni itong si Armed Governor Mujib Hataman. Dahil
sakop to ng sakop to ng ARMM. Lahat ng mga lalawigan na binabanggit natin mga kaibigan ay under sa autonomous region in Muslim Mindanao. Kaya yan ang malaking problema. So dapat walang maging walang masyadong casualties dahil pag may casualties, ang problema niyan dumadami ang mga refugees, 'di ba? Pag marami ang refugees, problema ang pagkain. Dahil ano ibibigay mo diyan? Ano ipapakain mo diyan? Sa mga ganyang klase. So 'yun ang ating nakikita diyan mga kaibigan. Kaya problema 'yan, 'di ba? Dahil hangga't hindi nalulutas itong issue ng Abu Sayyaf, walang mangyayari. Wala tayong mangyayari. Wala solusyon. Dahil ang solusyon dito talagang dapat either na sumuko sila, masasamang loob, o talagang tapusin na 'to ng pamahalaan. Dahil kung hindi tatapusin itong pamahalaan na 'to, tuloy-tuloy pa rin 'to. Walang mangyayaring kalutasan dito sa problemang ito. Napakatagal na nito Ang problemang ito, ilang 1990s pa to mga kaibigan. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Halos walang lahat na ng umupong presidente, lahat na ng umupong commander ng West Minco, wala Mula kay General Batenga, diyan nagsimula yan kay General Batenga. Dahil itong problema sa Abu Sayyaf hindi tayo nagkakamali, mga early 1990s yan. Dahil itong problema nagsimula dyan sa Basila. Di ba mga kaibigan, yung Basila ang talagang problema. Dahil dyan nanggaling itong Abu Sayyaf. Di ba? Ang una nilang binira dyan yung MB Dulos. Yung MB Dulos na floating library dyan sa ating port area. At itong MB Dulos ay nagbebenta ng libro. At habang nakikipag-usap sila sa publiko, ay binato sila ng granada. Kaya ayan ang problema. Dapat matigil na yan. Dahil kung hindi matitigil yan, hanggang kailan tayo? Walang katapusan. Walang katapusang problema at tuloy-tuloy pa rin to. So abangan natin kung ano ang ibibigay mga kaibigan na impormasyon ng Western Mindanao Command. Pero kaninang umaga pa natin natatanggap yan yung mga reports na yan. At hanggang ngayon walang nagbibigay ng anumang pahayag. At tapos kapag nagsulat ang media ng balita at hindi tumpak, pagagalitan nila. Sasabihin nila, bakit mo sinulat to? Hindi naman to nangyari. Dahil mayroong mga sources sa mga reporters, may mga iba-ibang sources yan. Ngayon kung hindi kayo magbibigay ng impormasyon, problema niya yan. Hindi problema ng media yan. Dahil ang media talagang maghahanap ng balita kung ano ang maaaring maibigay sa publiko. Dahil yan ang isa sa sinumpaan ng mga members ng media, ang ibigay ang katotohanan. Kaya kung walang katotohanan na makukuha ang media sa mga otoridad, problema yan dahil maghahanap ng source yan. At pag mali ang nakuwang source, kailangan talaga ma-verify ng husto. At itong iniulat natin ng mga kaguluhan at impormasyon, galing to sa mga military insiders. Dahil sila, marami tayong mga kaibigan ng mga opisyal at sila ang nakakapagbigay ng mga pira-pirasyong impormasyon. So tignan natin yung mga kaibigan hanggang mamayang hapon kung ano ang makukuha pa nating impormasyon. Pero sa mga pribadong ospital na ilipat na yung mga yung ilan sa mga sugatan dahil kulang ang equipment ng military hospital dyan sa loob ng Western Mindanao Command. So yan mga kaibigan ang kaganapan. May bakbakan sa Sulu
siguro to sa patikol ang initial report sa atin. Pero wala naman tayong makuwang official na confirmation. Pero yung mga nakikinig sa atin mula sa lalawigan ang nakakapagpasa ng ganitong mga impormasyon. At sabi nga nila, sana daw ay maging successful ang operation ng Philippine ng militar laban sa Abu Sayyaf. So, nako po, grabe. So, tignan natin mga kaibigan, kawawa naman. Sana nakikinig kayo sa atin sana si Governor Mujib Bataman dahil isang araw nasa Basilan siya, di ba? Nung kasagsagan ng bakbakan. At kasama niya yung kanyang kapatid, si Governor Jim Saliman, upang pag-usapan kung anong tulong ang maibibigay sa mga nagsilikas na sibilyan. So, yan ang ating tutukan. Pero meron namang maabot naman tayo sa Cotabato. I'm sure si Director Amir Mawalil ay nakikinig sa atin ngayon. At si Director Amir Mawalil ng Bureau of Public Information ng ARMM. Andiyan yan mga kaibigan sa ARMM compound sa Cotabato City. Malapit lang yan sa Estosan Hotel. So at saka yung HEART, yung Humanitarian Emergency Reaction blah 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 team ng ARM. Ito yung nagbibigay ng mga tulong. Sino ba in charge dito? Pero si Governor Hataman, I'm sure talagang magkakaroon to ng report ukol dyan sa Basilan. At sa Sulu Province naman, ay tignan natin, automatic naman to si Governor Toto Tan. Basta may kaguluhan, agad niyang ipinag-uutos sa mga social workers ang welfare. Tignan kaagad ang welfare ng mga sibilyan, kung meron ba nagsilikas, ilan ang nagsilikas, nasaan sila, at saan sila ililipat, kung sila ay umalis, lumisan ng kanilang barangay. So yan ang pangunahin ginagawa nitong si Governor Toto Tan. Alam natin yan mga kaibigan dahil matagal tayong nagko-cover dyan sa Sulu. Kasama natin yung mga local media. Kung kaya't every time na may bakbakan dyan, talagang ang unang tatawagan nitong si Governor Tan ay yung Area Command Center. Itong Sulu Area Command Center under kay Haji Faslur Abdullah. At kumukuha siya ng report and then sa Provincial Social Welfare and Development Office upang mapatignan kaagad sa mga social workers ang pangangailangan ng mga sibilyan na nagsilikas dahil sa labanan o sa opensiba ng militar. So, tignan natin. I'm sure itong si Governor Toto Tan ay mabilis ang kanyang tugon basta ganitong may mga bakbakan. Hindi lang natin makontak dahil, mga kaibigan, ang hirap ng matawagan ng cellphone sa lalawigan ng Sulu. Hindi natin alam dahil yung mga cell site yan, iilan lamang yung cell site ng Smart at ng Globe. Dahil tinatarget to ng mga Abu Sayyaf, pinasasabugan yung mga cell site kung ayaw magbigay ng pera. So parang hostage tong mga cell site kaya hirap na hirap ang komunikasyon dyan sa lalawigan ng Sulu. At tignan natin, siguro before the end of the day ay makakuha tayo ng impormasyon upang maibahagi natin sa publiko. Kayo ay nakikinig pa rin mga kaibigan sa Radyo Mindanao dito sa RPN DXXX sa Zamboanga. At napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao, Basila, Sulun, Basila, Sulun. Ay sos, Ginoo kaluoy. Sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi, North Cotabato, Kidapawan, Coronadal, General Santos City, Cotabato City, yan. Ayan mga lugar na inaabot ng ating broadcast. Anyway, naging emosyonal naman mga kaibigan si Senator Laila De Lima. Naku po. Emosyonal man ang birthday wish nitong si De Lima. Walang tanda ng pag-atras ang palabang senadora kahit pa muling umapoy ang upak sa kanya ni Tatay Digong Duterte dahil lang itong nilabas ni Tatay Digong na bagong drug matrix ay ipinapakita di umano ang koneksyon ni De Lima na dating Department of Justice Secretary
sa droga at sa kanyang driver lover. Yan ang problema. At tignan natin. Pero dito tinatanggi naman ni Senator De Lima, of course, ang lahat ng akusasyon sa kanya ni Tatay Digong Duterte. At sa buong tapang niya pang sinabi sa media na itong drug matrix na ito, nakakuha pala si Senator De Lima ng kopya, ay dapat daw sa basurahan. At katawa-tawa daw itong mga inilalabas ni Tatay Digong dahil lahat ay puro kasinungalingan. Nako. Kaya nga, sabi pa niya, ang feeling ko po sa sunod-sunod na tirada sa akin no let up. Para bagang wala na siyang, itong si Pangulong Duterte, parang wala nang ginawa kundi mangalap ng chismis. Nagpapalabas nga ng Matrix, tila bagang itong war against drugs ay napupunta na lang sa war versus De Lima. Ganyan talaga sa politika. Di ba? Kaya nga sabi ni Senadora, parang, si Tatay Digong daw is bent on destroying her. Sana daw tigilan na ni Tatay Digong itong paninira kay Senator De Lima. Pero sabi nga ni Tatay Digong, I will destroy you. Dahil alam niyo naman itong dalawang to, mga kaibigan, meron silang iringan. Ito'y nagsimula pa nung itong si De Lima ay pinuno pa ng Commission on Human Rights. At pilit na iniuugnay ni De Lima nung siya ang CHR boss ang lahat ng mga extrajudicial killings, summary executions ng umano'y Davao Death Squad kay Rodrigo Duterte na noon ay mayor ng Davao City. Kaya nga nung siya naman ang naging secretary ng Department of Justice, itinuloy pa rin ni De Lima itong banat kay Tatay Digong Duterte. Kaya naman nung naging pangulo si Tatay Digong, ika nga, it's payback time. Kaya yung payback time, ang unang ginawa ni Tatay Digong, kalkalin itong buhay ni De Lima. Pero sabi ni De Lima, sabi niya, absolutely I have no connections with illegal drugs or wala daw siyang connection sa mga drug money. Pero tahimik siya dito sa issue ng kanyang di umano'y lover boy, yung kanyang driver na si Ronnie Dayan. Yan ang hindi niya tinatanggi. Pero mariin ang pagtanggi naman ni Senator De Lima doon sa bagong pasabog nitong si Tatay Digong na ang latest boyfriend ni Senador De Lima ay si Warren Cristobal, yung kanyang isa sa mga escort niya mula sa MMDA. At ang nagbigay ng impormasyon, sabi ni Tatay Digong, ay si dating MMDA Francis Tolentino, yung hepe ng MMDA noon. Ito talaga si Attorney Tolentino, chismoso rin pala. Anyway, nangako naman talagang sasampahan ng kaso ng Department of Justice itong si Senator De Lima. At sabi nga may 6 na testigong ihaharap ang DOJ para patunayan ang pagkakasangkot ni De Lima sa umano'y drug trade sa loob ng National Bilibid Prison nung panahon ng kanyang panunungkulan sa nasabing ahensya. At sinabi pa ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kabilang sa mga testigo na magpapatunay ng pagkakasangkot di umano ni De Lima ay mismong mga bilanggo ng Bilibid. Naku po, kasama na rito mga kaibigan yung prison guards at maging mga malalapit na kaibigan ni De Lima na nagsasabing nagpapatotoo sila na tumatanggap ng drug money daw. Di umano itong si De Lima. Kaya nga sinasabi natin mga kaibigan na wala tayong kumpirmasyon dito. Lahat ng mga ibinabalita natin ay base sa sinabi ni Tatay Digong Duterte ukol dito kay De Lima. At lahat ng aligasyon ni Tatay Digong ay itinatanggi ng dating Department of Justice Secretary.
Kaya nga sabi ni Secretary Aguirre, yung DOJ ngayon we are taking their statements, itong mga testigo, and sabi niya, we hope to take at least 6 witness affidavits, and they will be presented during the House investigations on the proliferations of illegal drugs at the National Bilibid Prison. Alam niyo mga kaibigan, di ba nung isang araw lang napabalita sa media na nagkaroon ng buy-bust operation sa loob mismo ng Bilibid? My goodness! Imagine, bilanggo ka na anak ng pating ka, nagbebenta ka pa ng droga sa loob mismo ng Bilibid Prison. Nagbabantay niyan, mga Special Action Force members na. At alam niyo kung saan nagkakabentahan? Sa medium security facility. Dati sa pinakamataas, sa pinakamahigpit na level ng bilangguan, doon sila kulangko, yung mga drug lords. Pero ngayon, sa medium security facility, doon nagbebentahan. At ang mga nagpanggap na mga buyers mga pulis mula sa NCRPO. Grabe. So, kanyang katindi ang droga mga kaibigan. Mismong sa pambansang kulungan ay doon nagkakabentahan, doon ginagawa ang droga, doon nagkakabayaran, doon nagkakaroon ng transaksyon. Nako po, ilan lang ang mga bilanggo dyan, mahigit na 6,000. Di ba? Nako, pero marami pang bukod sa mga droga, nakakuha ang napakaraming salapi. Nakakuha ang mga itak, mga espada, at kung ano-ano pang mga kontrabando. Nako po, kaya nga ang sabi nitong si Secretary Aguirre, kung masusuportahan ng matibay na ebidensya at testimonya ang aligasyon ng mga sinasabing testigo ng pamahalaan ng mga bilanggo laban dito kay De Lima, ay posibleng talagang in the coming days talagang masasampahan ng kaso itong si Senator De Lima. Nako po, sabi pa ni Secretary Aguirre, bumabaha ang mano ang mga voluntaryong nagbibigay ng impormasyon hinggil sa sinasabing drug link di umano ni De Lima sa loob ng National Penitentiary. Kaya mula naman sa Kamara kung saan formal nang sisimula ng investigasyon sa National Bilibid Prison Drug Connection, sinabi na ni mga kaibigan ni House Speaker Bebot Alvarez na walang pamimersonal sa kanilang aksyon at lalong hindi umano nila pipilitin o uobligahin itong si De Lima na dumalo sa congressional hearing in aid of legislation ba yan? O in aid of distraction? Tignan natin kung paano ang takbo. Pero mga kaibigan, dapat sana ay umattend itong si De Lima sa congressional hearing laban dyan sa tungkol sa droga dahil inuugnay siya dito. At kung hindi siya dadalo, wala siyang pagkakataon na masagot ang lahat ng magiging akusasyon sa kanya. Di ba mga kaibigan? So, importante yan. Break muna tayo. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, thank you very much, Mr. President. Nakikinig ba sa atin si Mayor Erap? Baka bigla na naman tumawag. Anyway, mga kaibigan, so yan ang huling kaganapan dyan ukol dito sa problema ng droga. Pero alam niyo mga kaibigan, lahat yan political di ba? Lahat yan may kinalaman sa politika. At pag ang politika ang kumilos, talagang sisirain ka. Parang parang kalawang na sumisira sa bakal. Mahirap banggain ang politika. Lalo na kung meron kang itinatagong baho. Kaya tignan natin mga kaibigan, sana
mabigyan ng atensyon ng ating mga politiko, ng mga mambabatas, ng mga senador, congressmen, ang problema ng ating bansa at hindi naman palagi itong gantong klase. Pagod na tayo sa politika. Politika na sa lokal, politika pa rin sa national. Paano ba yan? Dapat tignan. Tignan ng ating mga mambabatas, ng ating gobyerno, ang iba pang problema. Maraming problema ang kinakaharap ang bansa. Unang-una na rito, yung trabaho. Walang trabaho. Maraming Pilipino ang walang trabaho. Mabuti na lamang kung lagi kang tumatama sa loto, 'di ba? Kung hindi ka naman tumatay dahil wala kang pera, so wala kang pag-asang yumaman. Ang tanging gagawin lang natin mangarap. Libre naman ang mangarap, 'di ba? At tulad nung kailan lamang isang lalaki na walang trabaho ang naging milyonaryo. Matapos niyang mahagip yung 82 milyong jackpot sa Super Lotto 649 draw noong Agosto 16. Pero kailan lamang niya to kinuha, mga kaibigan? Kinlaim niya yung 82 million na jackpot money nang malaman niya na siya pala ay nanalo. At ayon naman sa PCSO ay 29 anyos yung lalaki, may asawa at taga Sambales. At kamakalawa lamang nagpunta sa PCSO itong maswerteng lalaki, mga kaibigan, na walang trabaho. at ika nga kinuha na, na-claim niya na itong grabe, mga kaibigan, 84 million. Wow! Cheque na ibinigay mismo ni PCSO General Manager Attorney Jose Ferdinand Rojas. Ako, maswerte dahil natumbok niya yung numero sa loto. Ano ba itong numero nung August 16 draw? Meron tayo nito. Ito yung listahan natin. Itong 5, 9, 11, 14, 22 at 29. Nako, grabe. Sabi pa ni GM Rojas, tumaya yung lalaki ng halagang 60 pesos lamang gamit yung mga petsa ng kapanganakan ng mga anak, asawa. At ayun, naku, mga kaibigan, tumama. Di ba? Swerte naman nun. Dahil solo niyang nakuha yung 82.3 million ang jackpot dyan sa Super Lotto. At ang plano daw ng lalaki ay bumili ng lupa't bahay at magnegosyo. At yung iba naman ay itabi sa bangko. Maganda yung mga ganyan, mga kaibigan, di ba? Ako, pag malaki yung jackpot money, talagang tumataya ako sa loto. Pero hindi nakabase yung numero ko sa mga birthday. Dahil ang ginagawa ko, lucky pick. Mismong computer ang mamimili ng numero. Pero yung maganda dyan dahil, merong nakinabang. So sana yung nanalo sa loto ay marami pa siyang matulungan, di ba, mga kaibigan? Dahil yung pera kasi, pag nakahawak ang isang tao ng pera, lalo na pag malaki, nag-iiba yung ugali. At may mga tao naman na pag nakahawak ng pera ay talagang ang una niyang iniisip ay paano matutulungan ng kapwa niya, mga kamag-anak niyang may hirap. Yun ang maganda. Hindi yung magkaroon ka lang ng salapi, malaking salapi, umaasta kang para kang ipinanganak with a silver spoon in your mouth. Pero ang pera kasi, mga kaibigan, talagang nakakapagbago ng ugali yan. Lalo na yung mahirap ka na, masama ugali mo. Tapos bigla ka nagkapera, naku po, lalong magiging hayop ang ugali ng isang tao. Dahil feeling niya, powerful na siya. Dahil marami na siyang salapi at ang tingin niya sa mga iba mga hampas lupa, mga patay gutom. Yun ang masama ron. Dahil huwag natin kalilimutan, yung pera physical na lang yan, mga kaibigan. At the end of the day, ang dapat mong itanong sa sarili mo, ano ang nagawa mo?
Ano ang tulong na naibigay mo sa kapwa mo, di ba? Etong pinag-uusapan natin, walang kinalaman dito ang relihiyon. Dahil ito ay human nature. Di ba? Ay, yung pagbabago ng isang tao pag nagkakamal ng salapi talagang natural. Pero marami din naman ang mga taong nag-iisip ng kabutihan sa kapwa nila. At sana ay yung mga mananalo pa sa loto, o yung hindi naman, yung mga siswertehin sa negosyo, ay tignan natin kung paano tayo makatulong sa ating kapwa. Anyway, samantala mga kaibigan, dahil nag-iisip tayo kung paano tayo yayaman, nag-iisip tayo kung paano tayo magkakapera. Di ba? Kanina lamang gumagawa tayo ng balita. Meron tayo na basa na report ng pulis, nagpakamatay yung isang ginang diyan sa Zamboanga, Sibugay o Zamboanga del Sur dahil sa matinding kahirapan, nagbigti. Naku po. Alam nyo, hindi sagot yung pagpapatiwakal kung dahil sa kahirapan. Ang dapat na tugon mo dyan magsikap at maghanap ng trabaho. Di ba mga kaibigan? Dahil kung hindi tayo magsisikap, talagang wala tayong paroroonan. Yan ang lagi nating sinasabi. Hindi naman makukuha ng dasal ang lahat ng problema. Dahil ang dasal ang Panginoon ay nasa isipan lamang. Ang talagang dapat gumawa ng tugon sa ating problema ay tayo mismo. Dahil kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka naghahanap ng trabaho, wala kang ginawa kundi magdasal, humingi ng milagro sa Panginoon. Walang mangyayari. Sasabihin sa'yo ng Diyos, paano yung hingi mo sa akin ng kung ano-anong milagro? Ako nga hindi makababa dito sa krus, nakapako. Sabihin pa ako nga nakatapis lang ikaw humihingi ka pa ng kotse. Di ba mga kaibigan? Kaya dapat magsikap tayo. Marami tayo nakikita dyan, namamalimos. Ang lalaki ng katawan. Naku po. Di ba? Namamalimos sa kalsada. Pupunta ka dyan sa sa Mayor Vitaliano Agan Avenue, dyan sa Zamboanga City. Pumunta ka sa KFC. Meron dyan mga lalaki nagbabantay ng kotse sa parking. Yung parking, libre naman. Pag parada mo, kunyari, magbemesa sa'yo, dito, pasok dito. Paglabas mo na, kunyari, labas. As maghihintay na ng bayad yan, 5 piso, 10 piso. Ang lalaki ng katawan. At yung parking na yan, libre naman. Di ba? Libre sa KFC, libre dyan sa, ano bang pangalan ng building dyan? Sa dulo ng Mayor Vitaliano Agan. Di ba? Libre yan Pero itong mga rumaraket matindi. Parang sa kanila yung sidewalk na pag lahat ng pumaparadang sasakyan doon kailangan magbayad ng 5 piso o 10 piso. Ganyan din dyan sa may Oro, malapit sa Ciudad Bidikal. Meron din nagbabantay dyan. Pag parada mo, sisingilin ka rin. My goodness, ang lalaki ng katawan. Pero tignan niya naman mga kaibigan, ang ginagawa bantay kotse. Dapat magtrabaho sila. Mag-apply sila, magtrabaho, ang daming trabaho. At kung tatamad-tamad ka, talaga magugutom ka. Kaya nga yan ang lagi nating kinasabi, lagi nating ipinapaalala sa ating mga kababayan na walang tutulong na iba sa atin kundi tayo. Wag na tayong umasa sa ibang tao. Wag na tayong umasa sa sa mga kamag-anak dahil bawat tao may kanya-kanyang problema. Hindi naman lahat dapat nating iasa sa ibang tao. O kaya hindi naman lahat dapat natin iasa sa pamahalaan. Dapat iasa natin sa ating sarili. Dahil kung hindi tayo gagawa ng paraan, naku po, magugutom tayo. Kung meron tayong pamilya, magugutom, kawawa ang ating mga anak. Di ba mga kaibigan? So yan ang ating laging ipinapaalala. Dapat trabaho. Wala tayong ibang iisipin kundi trabaho. Araw-araw tayong magtrabaho upang araw-araw tayong makakain. Dahil isang araw kang hindi magtrabaho, isang araw ka rin hindi makakakain. Totoo yan.
At kung talagang desperado ka na, huwag kang magnakaw. Dahil pag nagnakaw ka, labag sa batas yan. Pag nahuli ka, kulong ka. Problema yan. Di ba mga kaibigan? Huwag ka rin magdodroga. Dahil pag nakadroga ka, hindi tama ang pag-iisip mo. Maaari kang gumawa ng masama, ng labag sa batas. Andiyan dyan yung mga hold up. Di ba? Lahat magnanakaw, mag-aakyat bahay. Yan ang problema. Kaya kailangan tignan natin. Kailangan lagi tayong umasa na makakakuha tayo ng trabaho kung walang trabaho. Alam nyo kasi marami mga Pilipino tamad bigyan mo na ng trabaho, hindi pa magawa ng maayos yung trabaho. Isang halimbawa, itong mga traffic aid ng City Hall, di ba? Ilang beses na nating dinidiscuss yan. May trabaho sila pero lagi naman silang wala sa pwesto. Lagi silang nawawala. Makikita mo, naninigarilyo pa. Oras ng trabaho. Yan isang paglabag sa ating ordinansa. Lalo-lalo na kung ikaw ay taga-gobyerno. Makikita natin itong mga nasa mga construction workers ng pamahalaan. Bigyan mo na ng trabaho. Okay? Kunyari, mga naguhukay sa kalye. May mga trabaho pero mas mahabang oras nila nakaupo, naninigarilyo. So talagang walang asenso. Dahil kung noon pa ay tamad ka, siguradong hanggang paglaki mo ay tamad ka pa rin, di ba? Yan ang problema. Kaya yung katamaran walang walang maibibigay na kabutihan. Dapat talaga sipag. Wala na tayong ibang gagawin kundi magsipag. Kita niyo yung mga incheck. 'Di ba? Yung mga incheck kahit matanda na, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Dahil talagang nagpapayaman. Meron naman mga incheck, mga iba na ipinanganak ng mayaman. So, hindi naman dapat kainggitan ng mga mayayaman dahil pinaghirapan nila ang kanilang kayamanan. Sad to say, maraming mga Pilipino ang inggitero at inggitera. Kaya yan ang dapat nating iwasan. Isipin na lang natin ang ating sarili. Pabayaan na lang natin yung mga iba. At wala tayong magagawa dyan. Dahil nasa ugali yan. Mahirap palitan ng ugali. Di ba? Kaya ingat sa mga sa mga scam. Dahil gusto nating yumaman, marami ang naluloko. Katulad doon nangyari sa Pagadian, di ba? Yung Ponzi scheme. Yung Ponzi scheme, magbibigay ka ng 1,000. After 1 week, bibigyan ka ng babalik ng 1,500. Di ba? Sobra pa sa bangko. So, nung tagal-tagal, yung mga nag-i-invest, imagine mga kaibigan, nagbebenta na ng mga ari-arian para ma-invest dyan sa Ponzi scheme na yan. Ano nangyari? Di ba? Bumagsak. Dahil paano mo mababayaran ang lahat ng mga nagbigay sa'yo ng salapi na kikita ng 30 hanggang 50% sa isang linggo? Paano pag wala ng investors na pumasok sa'yo? Ano ipambabayad mo? Talagang in the end, talagang maabutan ka. So yan ang nangyari sa Pagadian at maraming buhay ang nasira dyan sa Ponzi scheme na yan dahil marami silang naibenta. Naibenta nila yung lupa't bahay, naibenta nila yung mga ari-arian upang ma-invest. Pag sa una yan, talagang maiengganyo ka. Kasi pag marami nag-i-invest, okay, yung ibinibigay sa yung interest, galing din sa mga ibang investors yan. At pag nagtagal-tagal, wala na. Dahil hindi mo na kayang punan yung interest na ipinangako mo. Kaya nga, di ba, nung isang araw lang, nanawagan yung National Bureau of Investigation matapos na may magreklamong mga tao na naloko sila ng isang online na paluwagan. Naku po, ito na nga bang itong paluwagan mga kaibigan, ingat kayo. Basta may kinalaman sa pera. Yung mga pyramiding scam, nako, mag-ingat kayo. Ang problema, maraming mga tao ang sakim sa kwarta. Swapang sa pera. Makita nila na mayroon nag-o-offer ng ganito na malaki interest in a matter of week or 2 weeks. Talagang, mag-invest tayo dito. Malaking pera to. Hindi ba nila inisip yung bangko nga hindi nakakapagpautang, hindi nakakapagbigay ng
ng ganung kalaking interest sa mga savings mo, sa mga iniimpok mong pera sa bangko. Yung pa kaya mga ibang tao, di ba? Tulad yan, yung nagtungo sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division under kay Attorney Ronald Aguto. Aba, nagreklamo dahil sumali daw sila sa isang online paluwagan na nakita nila sa Facebook. Imagine, nag-alok kumano yung isang administrator ng Facebook account na madali daw lumobo yung kanilang pera pag sumali sila sa paluwagan. At bibigyan pa sila ng mga gadgets, kotse, alahas kapag malaking halaga ang kanilang ibibigay para sa paluwagan. Ano nangyari? Nagreklamo. Mga 20 yata yung nagtungo sa NBI at upang reklamo dahil nabatid natin sa NBI na mahigit na 3 million yung nagoyo nitong holder ng Facebook account na may online paluwagan. Pati siguro yung litrato nung humahawak ng FB account na yan, baka fake. Kaya nga, laging ipinapaalala ng NBI, mga kaibigan, huwag kayong maglalagay ng anumang litrato ninyo sa Facebook. Lalo-lalo na yung mga litrato ng mga anak ninyo, litrato ng bahay ninyo, kung saan kayo nakatira. Dahil lahat ng yan, mga kaibigan, maaaring nakawin online. At kunyari, yung aming technician, ang gandang lalaki niya, si Nino C. Meron siyang Facebook account, naglagay siya ng mga selfie, mga posing. Pwedeng nakawin yan ng ibang tao at maglagay ng isang Facebook account, gamitin ang litrato ni Nino C at sabihin siya si Aga Bulak. Maniniwala naman si Aga Bulak, sasabihin niya isa siyang executive ng isang financing company at meron siyang ino-offer na loan. Provided na magbabayad ka ng mga processing fee na 5,000, makakapag-loan ka na ng 50,000 payable in 1 year. Syempre mga Pilipino maraming tatanga-tanga, may engganyo naman. Pag na-engganyo, magbibigay ka ng 5,000 para ma-process yung loan mo kahit wala kang collateral. Ano nangyari? Kung maka-recruit yan ng mga 20 tao o 100 tao na magbabayad ng 5,000 each para sa processing fee. Ano nang habol mo? 'Di ba? Tapos pala, i-report ka sa NBI Cybercrime. Etong account na to, si Aga Mulak. Pero ang litrato, direktor ang litrato. Ang litrato nitong si Nino C. Yung pala, tapos ito namang media, nakita yung balita, nilagay kaagad sa TV yung litrato. Yung pala, hindi naman totoong si Nino C ang may-ari ng Facebook. Dinakaw lang pala yung litrato sa kanya. Wala na. Na-destroy na yung buhay ng tunay na may-ari ng litrato. Delikado pa ang buhay niya kasi maaari siyang balikan ng mga kamag-anak ng kanyang naloko. Ikaw pala kasi litrato mo yun nandoon. Ano pag mapapaliwanag mo? Hindi ako yan kasi ninakaw lang yung litrato. Hindi mo pwede sabihin yan. Pag ang tao galit na galit dahil ninakawan mo siya ng malaking pera, delikado ka. Diba? Kaya nga maraming namamatay sa utang dahil pinapapatay pag hindi makabayad ng pera. So yun ang problema diyan. Kaya pinag-iingat ng NBI ang lahat ng mga taong may Facebook account. Ingat sa paglalagay ng mga litrato at mga personal informations ninyo. Dahil itong mga personal information ay dapat wala yan. Dahil itong Facebook ay isang pampublikong platform. Kaya lahat itong social media, mga kaibigan, mag-ingat kayo. At lagi niyong baguhin ang mga password ninyo dahil maraming hackers at ingat sa pagbibili ng mga bagay sa online dahil yung mga credit card numbers ninyo pwedeng ma-intercept yan. Akala nyo totoo na yung legitimate yung online store na inyong sinalihan, na inyong pinag-orderan. Yung pala pagkabigay mo ng account number ng credit card mo, kinabukasan, nako po, nalimas na yung credit card mo. At nalaman mo na lamang na dadating sa iyo ang billing ng bangko after a month na ito ang kinuha mo. Kumuha ka ng refrigerator, kumuha ka ng stereo, kumuha ka ng kama, kumuha ka ng sofa, pati yung kumuha ka pa ng babae sa club, sa KTV bar, credit card mo pa ginamit, credit card number mo, wala na, yari ka.
Nako, wala na tayong oras. Tignan nga natin ang isang Christmas songs dyan na medyo Eyes on Mommy Kissing Santa Claus. At pasalahabang naghahanap ng yung aming PA ng tugtuging pang Pasko. Kahit napakaaga pa, nais namin mapaligaya ang maraming nilalang sa mundo. Lalo-lalo ng tulad natin na walang pera. Pero mga kaibigan, isang oras na ang nakalipas. Kahit wala tayong bedding dito, ang hirap dumaldal. At tuloy-tuloy tayo sa ating huling yugto ng ating programa sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX at 1008 mga kaibigan sa inyong AM band. At sa ating magpasalamat sa lahat ng mga nakikinig, yung mga bumati. Hindi na natin banggit yung mga pangalan. Tingnan natin. Ito sir, good afternoon. Greet nyo naman kami. Itong mga taga-Baliwasa talagang nakikinig sa atin. Sina Erica Joy, Elaine, Janelle, Almadin, Bernardita. Siyempre sa kanyang greetings galing kay Alili. At binabati niya rin ang kanyang asawa na si Ramil Kamay. Sabi niya, I love you honey. Wow, from Alili. Kakaingit naman. Talagang napakabait. Ano mga kaibigan, sa ngalan ng aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, ito po inyong abang lingkod, si Alacinto na nagsasabing maraming salamat po sa isang oras ng pakikisama ninyo sa aming programa sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi kay Governor Toto Ta na napakasipag. At sa lahat na sa Central Mindanao kay Direk Amir Mawalil, maraming salamat po. Alacinto po lamang nagsasabing I love you, Mama. Chup chup. Jackson 5 wishing a happy holiday to all Motown fans.